Mga kababayan, mga katambay, kamusta pong lahat? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Samahan niyo po muli ang inyong katambay. Magkomentuhan po tayo. Siyempre po, bago tayo mag-umpisa, magandang umaga po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin mga katambay. Ito pong komentuhan natin. Ito pong NBI sa Palasyo ay talagang mahigpit po. Mahigpit po ang kanilang sinasabi pong kailangan tutukan at kailangan imbestigahan po ang nagpapakalat po daw ng fake news. Katulad po ng NBI, ay iimbestigahan daw po ng NBI ang nagpapakalat o pati daw po ang sinasabing ito daw po ay na ang nagpopondo raw po, pati ang nagpopondo raw po sa mga fake news ay iimbestigahan daw po ng NBI. At syempre po ang palasyo po ay may hamon po sa mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa litrato daw po na kumakalat o in-upload po o pinost po ng Malacanang tungkol po sa First Lady mga katambay. Pakinggan po natin ang palasyo at ang NBI mga kababayan at komentuhan po natin. Binuweltahan ng palasyo ang mga nagkakalat ng fake news kaugnay sa litrato ni First Lady Liza Araneta Marcos. Biyernes nang ilabas sa social media ng First Lady ang larawan niya habang nakikipagpulong kasama ang Asian Cultural Council sa palasyo. Pero ang ilang netizen nagdududa raw kung totoo ba ang litrato na mukha daw edited. Bumuelta naman ang palasyo kung sino pa raw ang wala sa meeting ay sila pa raw ang nagbamarunong. Kaya hamon nila sa mga vlogger na nagsasabing peke ang litrato, bakit hindi na lamang daw sila maglabas ng pruweba. Una nang iginiit ng Malacanang na nasa Pilipinas ang First Lady sa kabila po ng bali-balitang wala ito sa bansa. Para mapahinto na ang talamak na fake news online, nagpahayag din ang suporta ang palasyo sa pagbalangkas ng batas na magre-regulate sa social media para malabanan at makasuhan ang mga nagkakalat ng maling impormasyon. Mga ganyan po kasi hindi masyadong pinapansin. Basta ang bilin lang po sa amin ay kay Sec J ay kung masasagot po namin hanggat makakaya po namin sagutin itong mga fake news na ito ay sasagutin po namin. At sa aking pagkakaalam po ay pati po ang NBI ay kumikilos na rin po para po makita, malaman kung sino mga gumagawa ng mga fake news na ito. Maaari po nilang kaharapin, of course, na isang criminal case na cyber libel at yung pagkakalat po ng mga fake news. Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary. Pwede rin kaya kasuhan ng mga sekretary na napakadalas po na nagpapahayag po ng fake news. At katulad po niyan, fake news daw po. Pero nasaan ang First Lady para hindi maging fake news? Bakit wala man lang interview? Katulad niya, press secretary po siya, undersecretary po siya ng PCO. Nasaan po ang interview man lang niyo ng live? Interviewin niyo po ang First Lady. Tapos ngayon dadalhin niyo sa batas. Samantalang nasa inyo lahat ang asset, pati ang media. Pati media, hinahanap na nga, hindi nyo pa rin maipakita. Tapos sasabihin nyo, fake news. Ito naman po ang NBI, mga tambay. Narito na ang PTV Balita ngayon. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang nasa likod ng pagpapakalat ng fake news at disinformation. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, kabilang sa kanilang inaalam ngayon kung sino ang mga mastermind na posibleng nagpopondo sa pagkakalat ng mga maling impormasyon. Dagdag pa ni Santiago, nasa 20 vloggers na hinihinalang nagpapakalat ng mga fake news ang masusing minomonitor ng NBI Technical Intelligence at Cybercrime Division. Matatandaan na noong March 20, inaresto ng NBI ang isang babaeng vlogger sa Cebu matapos mag-post ng peking impormasyon laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, nakabalik na sa Vatican si Pope. Mga tambay, pati po ang NBI tututukan na po ang talagang fake news daw po mga tambay at ang nagpopondo mga kababayan. Ayan, fake news. Hindi kaya tututukan ng NBI unahin ang fake news na nanggagaling sa Malacanang? Hindi kaya unahin ng NBI yan? Lalong-lalo na yata yung nagsasalita po na Yusek
Napakarami po yatang fake news, mga kabayan. Napakasarap naman maging NBI, mga kabayan. Ang daming problema ng bansa, lalo sa krimen at sa droga. Pero nakatutok sa fake news, ibang klase. At sino naman po kaya ang sinasabing fake news? At ano magiging pakinabang po rito? Masama po ba na hanapin ang First Lady at wala naman po maipakita na live? Unbelievable. Tapos sasabihin nyo, fake news. Nagtatanong nga ang taong bayan dahil may usok. Kung walang usok, magtanong ba ang taong bayan? Magtanong ba? Kung walang usok, kung walang issue, may issue nga Ngayon, kung talaga sinasabi nyo na sinungaling at hindi totoo yung fake news, nasaan ang First Lady? Nasaan ang First Lady? Yun yung issue ngayon Napakasama kasi ng issue na lumabas sa First Lady. Sangkot daw po sa droga. Lalo-lalo raw po sa pagkamatay nung isang bilyonaryo. Di ba? Si Tantoco. Yun ang issue. Totoo po ba yun? Yun ang tanong ng taong bayan Totoo po ba na nasangkot at na-hold ang First Lady sa Amerika dahil doon sa pagkakamatay o pagkamatay nung businessman na batang-bata pa, 40 years old lang yata si Tantoco. Kung hindi nagkakamalian yung lingkod. Nasaan na? Yun lang naman Di sabihin nyo hindi totoo. Bakit ngayon fake news kayo ng fake news? Ayaw nyo sabihin ang katotohanan na hindi totoo. Hindi totoo na namatay si Tantoco. Hindi totoong namatayan. At hindi totoo na deport o na-hold. At hindi makakauwi o hindi nakauwi ang First Lady. Bakit kailangan po na kung ano-ano po ang palabasin natin? Katulad nung litrato. May napansin yung mga Pilipino. Lalo-lalo na yung marunong sa technology, marunong sa editing. Nakita po ng mga Pilipino ro sa picture na yun, mataas daw po ang tenga. Sumobra daw po ang taas ng tenga ng First Lady. Ikumpara mo sa natural na tenga ng tao. Iba raw po, para daw po tenga ng alien yung lumabas po sa litrato na ipinalabas po. Technology na po tayo ngayon, NBI. Technology na. Bakit hindi nyo imbestigahan? Nasaan ba First Lady? Para po masabi nyo po na fake news ang mga Pilipino, fake news ang mga vlogger na nagpapakalat ng issue, lalong-lalo na yung mga vlogger, yung mga nagbablog sa Estados Unidos, yung mga kababayan natin sa Estados Unidos, na sila mismo nagsasabi, lalo si Maharlika, na doon, nakadetain, naka-hold pa ang pag-uwi dahil under investigation pa ang First Lady ayon po sa mga taga-Amerika. Fake news po ba yan? Magiging fake news lang po yan kung ipakikita nyo po ng live ang First Lady. Nahandyan naman po ang PCO. Nahandyan araw-araw. Pinagtatanggol ang Malacanang, panay ang salag, at panay ang sinasabi, ang masama, ang hindi maganda ginagawa ang mga Duterte. Samantalang ang mga Duterte ay puro po kasamaan ang natatanggap sa kanila na administrasyon. Nandyan, araw-araw nagsasalita ang PCO, Undersecretary Castro. Bakit hindi niya po interviewin ng live ang First Lady nang matapos na po ito? Di ba? At totoo ba? Totoo ba ang First Lady hindi nagpunta ng Amerika? Totoo ba ang First Lady hindi nagpunta ng Beverly Hills? Totoo ba na ang First Lady ay hindi nagpunta sa Long Beach? Hindi ba totoo? O totoo ba? Di ba? Yun lang naman yun Bakit kailangan pa natin palabasin na fake news? Bakit sobra po kayong mag-react sa fake news? Bakit? Bakit po ba? May pinoproteksyonan po ba tayo? Napakadaling solusyonan ang sinasabi niyong problema ng First Lady. Napakadali. Bakit kailangan pa siraan ng mga vlogger at kasuhan pa
Napakadali naman tuldukan yan. Lingkod bayan kayo, asawa ka ng lingkod bayan, asawa ka ng Pangulo. Siyempre, hahanapin ka, First Lady ka. Hahanapin ka ng taong bayan dahil matagal ka na hindi nakikita. Ngayon, may issue na pumuputok sa Amerika na issue droga. Dahil droga raw po ang issue at droga raw po di umano kinamatay. May katotohanan po ba yan? Di ba? At bakit din po hindi natin makita kung ano na nangyari doon sa namatay? At bakit po ang pati media tahimik po dyan? Tahimik din po ang media sa pagkamatay. Wala pong nire-release ang media tungkol po dyan. At lalo-lalo sa pagkamatay ng businessman, yung bilyonaryo na si Tantoco. Bakit kaya tahimik ang media? Bakit kailangan po ba ito isara, i-close? Dapat po ba itong hindi ibalita para may ipagtakpan? Nagtatanong na po si Kamanong. Ngayon ang palasyo humahanap ng paraan para hindi pag-usapan ang nangyari po sa Beverly Hills, sa California, sa Long Beach. Bakit kaya? Para po hindi na pag-usapan, kailangan yung mga vlogger para hindi mag-continue pag-usapan at hanapin ng First Lady dahil wala pa sa Pilipinas ayon sa mga vlogger. Kailangan gawa ng paraan. Kailangan pasinungalingan, ganon, pagtakpan. Lalabas naman po ang totoo niyan. Lalabas naman po ang katotohanan niyan. Kung sino po talaga ang fake news. Mga tambay. Sino kaya ang fake news? Yung araw-araw na nagsasalita, nagtatrabaho sa PCO? Yun ang nagsasabi na matagal na raw nasa Pilipinas? Matagal na raw dumating sa Pilipinas ang First Lady? Ayon po sa PCO na araw-araw nagsasalita. Di ba? Lagi niya po pinagtatanggol. Lalabas naman po katotohanan niya. At sana makasuhan. Sana makasuhan mga tambay. Makasuhan sana yung totoong fake news. You know? Naghahanap kayo ng fake news. You know, silipin nyo. Hindi kayo mauubusan. Napakaraming fake news doon sa naninira sa mga Duterte. Hanapin nyo. Napakarami ron. Hindi ba kayo mag-iimbestiga ron? Isang damukal na fake news. Ang ibinabalita ng mga vlogger na naninira sa mga Duterte, wala kayong concern doon. Yun ang totoo. Never kayong magka-concern sa mga Duterte. Pinababagsak nga Paano kayo magka-concern doon sa pinababagsak ninyo? Sige nga. Samantalang itong mga sinasabing napakaraming issue na lumalabas, sila ngayon ang nalalagay sa pagtatakip. You know, na hindi naman magtatagal at sisingaw rin ang baho. Yung baho ay hindi nila maitatago ng matagal yan. Sisingaw yan. You know? Yun nga yung sinasabi natin mga kabayan Fake news sila ng fake news. Fake news. May mga bidyong lumabas. Fake news. Mga kuha sa Long Beach. Fake news. Ang First Lady ay nasa Pilipinas na. Fake news yan. Yung mga litratong nilabas nila, hindi fake news yan. Nung makita ng mga expert ng mga Pilipino na sanay sa mga edited, sa mga mag-edit ng mga litrato, at nakita nga sablay ang tenga, at marami pang nakita, fake news yan. Fake news yan. Kailangan imbestigahan yan. Ang nagpopondor yan, fake news. Paano naman kaya yung investigasyon sa nagpopondo para siraan ng siraan sa social media ang mga Duterte? Iimbestigahan din kaya ng NBI yan? Yung nagpopondo ron para pabagsakin ng mga Duterte? Mga kababayan? Mga kababayan, you know, wala po kayo sa sabaw ng pusit. Sino makikita nyo nga nagbabayad sa mga Duterte? Mga kababayan, sige nga, imbestigahan nyo, YouTube. Yan, siguradong lalabas yan. Ang nagbabayad sa mga vlogger ng mga Duterte, YouTube, Facebook, TikTok. Yan. Hulihin nyo yan. Mga nagbabayad na yan, hulihin nyo ang YouTube, TikTok at Facebook. Ikulong nyo lahat yan. Nagbabayad yan sa mga vlogger ng mga Duterte. YouTube, Facebook, saka TikTok. Paghuhuli nyo yan, NBI. Pero yung sinasabi nga ni Kamanong, huwag na kayong lumayo, NBI. Kung talagang fake news ang hanap nyo,
Napakarami po dyan di umano sa Malacanang. Napakarami po dyan. Unahin nyo po imbestigahan di umano. Yung nasa PCO, araw-araw nagsasalita. Baka makakita kayo dyan ng fake news agad. Di umano, NBI. Unbelievable. Matagal na sanang tapos ito mga kabayan Tapos na tong issue na ito. Matagal nang tapos yung issue dapat ng First Lady Matagal nang tapos yan. Isang araw nga lang yan, tapos na yan Kung si Kamano ang tatanong, isang araw lang. Kung may lumabas na sinasabing ang First Lady wala sa Pilipinas, tapos na. Kung totoo na nasa Pilipinas ang First Lady, tapos na. Kahit cellphone lang, mag-live ka lang, live, cellphone. Diba? O interviewin mo. Dahil ikaw, Claire Castro, nasa Pilipinas ka. O di interviewin mo ang First Lady na harapan kayong dalawa, kahit recorded. Kasi alam ng taong bayan, nasa Pilipinas ka. O, di ba? Tapos na. Mapapanood na ng taong bayan na tama ang sinasabi mo. Wala ka naman proof Hindi ka naglalabas ng pruweba. Wala kang interview. Walang live. Tapos sasabihin mo, ang maglabas na ebidensya, yung mga Pilipino na nagbablog. Meron na nga silang nilabas na ebidensya Meron silang video na nasa Long Beach noong mga nakaraang linggo, nandun. Wala sa Pilipinas. Hindi ba proof yun? Hindi ba pruweba yun? Ngayon, para maniwala ang taong bayan sa inyo, kayo naman na maglabas ng pruweba. Ang Malacanang at ang NBI naman na magpalabas ng pruweba na ang First Lady ay nasa Pilipinas nga't wala sa Long Beach, wala sa Beverly Hills sa California, sa LA. Di po ba? Di tapos na ang boxing. Kaya lang, wala nga kayong maipalabas Ano pa silbi ng NBI? Panay ang imbestiga ng NBI, pero hindi niya imbestigahan ang First Lady. Kung ang First Lady ba talaga nasa Pilipinas, so wala. Trabaho ng NBI maimbestiga. Imbestigahan nyo muna NBI ang First Lady kung nasaan talaga. At interviewin nyo. NBI, interviewin nyo ang First Lady. Ngayon, pag napatunayan nyo ang First Lady, ay napakita nyo na-interview nyo na nasa Pilipinas, saka nyo ngayon hanapin nyo nagpapakalat ng fake news. NBI. Di po ba yun ang tama? Kung talagang yan ay gusto nyo tapusin at sinasabi nyo sinungaling ang mga vlogger, 1 oras lang tapos na ang issue. 1 oras lang. Napakadali. Lahat ng asset nasa Malacanang. Lahat. Media. Meron pang sariling government station. Meron pang social media. Mga kabayan. Nahandyan pa ang PCO. Undersecretary na pwedeng mag-interview anytime, 24/7. Pwede niya kausapin ang First Lady ng kahit recorded, kahit live. Pero, napakatagal na pong hindi ginagawa ng PCO. Ang tangi lang po sinasabi ng PCO, Undersecretary Yusek, fake news kayo. Fake news kayo. Magpalabas kayo ng ebidensya na magsasabi na wala rito ang First Lady. Naglabas na nga na ebidensya. Hindi nyo ba pinanonood? Nagparty-party pa ron. NBI naman. Huwag naman tayo maglokohan. Kawawa naman. Ginagawa nyo naman bobo, tanga mga Pilipino. Dadaanin nyo lang sa investigasyon. Una nyo imbestigahan ng First Lady kung totoo nasa Malacanang. Di ba? Ipakita nyo sa Pilipino. Hindi yung puro investigasyon. Napaghahalata kasi kayo Sobra kayo napaghahalata yata. Di umano na may pinagtatakpan. Talagang gamit na gamit po ang pera ng bayan. Pati po ang mga ahensya natin gamit na gamit sa pagtatakip yata. Meron po ba kayong pinagtatakpan? Meron po ba? Pati ang media tahimik. Nakakagulat, Mainstream media, naging pipi, bingi, bulag sa pagkamatay ni Tantoko. Pambihirang buhay, Isang bilyonaryo
Napakayaman tao sa bansa. Tahimik ang media sa pagkamatay. Unbelievable. You know, ibang klase kayo. You know, talagang pagdating yata sa kasinungalingan, sa paggamit po ng fake news, mukhang sa inyo yata. Sa inyo yata tumatama, hindi sa mga vlogger ng mga Duterte. Nagtatanong lang po. Hindi naman po masama magtanong. Di ba mga tambay? Ilabas nyo na kasi. Yun lang ang hamon ni Kamanong sa NBI. Hinahamon ni Kamanong ang NBI. Imbestigahan nyo ang First Lady. Nasaan ba talaga ang First Lady? At ganun din, Claire Castro, maglabas ka na, maglabas ka na ng video, interview. Pwede mo na ma-interviewin yan. Ilabas mo na. Bakit? Iniintay nyo muna makabalik. Pagka nakabalik, sa kanyo pagsasalitain. Tapos ngayon, sasabihin nyo, fake news kayo. Ilang araw na. Ilang linggo na. Ilang linggo na po. Kaya tuloy hindi tumitigil ang mga Pilipino. Lumalakad ang oras, lumalakad ang araw. Mukhang may iniintay pa kayo para mapagtakpan. Iniintay nyo. Ay, nako, patawarin. Yan po mga tambay. Gigil na gigil po ang Malacanang at ang NBI na talagang imbestigahan. Marami na raw po silang hawak na iniimbestigahan mga vlogger. 20 na po yata. Baka kasama si Kamanong dyan sa 20. Hindi kaya. Baka pati si Kamanong iniimbestigahan na ng NBI. Mga kabayan. Dahil nga hinahanap din po ni Kamanong ang First Lady. Napakadali naman ipakita. Technology na po ang bansa. Technology na po ang mundo. Bakit napakahirap po nila ibigay at ipakita sa atin, mga kababayan, ang First Lady? Nagtatanong lang po. Kung kailan po naging technology ng mundo, saka po hirap na hirap po sila magpakita at mag-video at mag-record. O kaya live. Di ba mga tambay? Mukha talaga may tinatago yata. At may iniintay po na kailangan ay scripted. Scripted para masabi nilang fake news talaga ang mga vlogger, mga kababayan. Yun lang po yun. Bago po tayo magtapos sa mga fake news at lalo sa gagawin ng NBI, shoutout po muna sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa mga biyaya. Kay Kingstones ng 123 ng Hong Kong, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531, Jasmine Channel, Telma Pasaw o Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip na Amsterdam, Holland, Jonah Banks na 1077 na Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Librado Reyes 8528 ng California, USA, Danilo Basan Jr. Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29 Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, at Donald Paras ng Canada, at LKD 459 Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Neshrin 85 Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ingatan nawa. At shoutout din po sa mga kababayan natin sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Shoutout po mga kababayan. Ingatan nawa po. At ganun din po. Shoutout po sa kasulok-sulukan naman po ng mundo na may Pilipino kababayan natin. Ingatan nawa po. Shoutout po sa inyo. Ingat po. At syempre po, bago tayo magtapos, huwag po natin kalimutan na isama po natin sa panalangin at dasal na maingatan at ilayo po sa kapahamakan ang pamilya Duterte at lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na makasama pa po natin sa ating bansa at makauwi po ng mapayapa. Ingatan nawa po. Maraming salamat po.
Sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Sa muli, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.